Maayong gabi sa atong mga kataknaan o mga kapaglaom, mga kaigsunan o magilaan nga nagsunod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. O sa dili pa kita mo sugod, atong hangyon si Pastor Joy Cligado sa paghatag sa prayer. Magambot ta, mga kapaglaom. Labing gamhanan, balaan na mo nga Dios. Karon nga gabi, Ginoo, gipasalamatan ka namo sa pribileyo nga makahimo kami sa pagtuon sa imo nga bililhon nga mga pulong o pinagi nini nga leksyon sa matag simana, makahatag ini kanamo og kaligon sa amo nga espirituhanon nga pagkinabuhi. Langini kaming tanan, labi na sa amo nga mga viewers, ang imong panalangin o ang paggawam sa bilang espiritu maguban sa tanang panahon. Itugyan na mo ni uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So niya na sa ta sa ato nga pagtuon o niya na ta sa ikasiyam nga lesson, the foundation of God's government. Foundation, patukaranan sa panggobyerno sa Ginoo. So doon na siya ay patukaranan, doon na siya ay kanang sana og sa balay pa na naagyoy dagko nga mga bato nga pamag-ang, mga haligi sa panggobyerno sa atong Ginoo. Unya ang ato nga key text makita nato sa Revelation chapter 12 verse 17. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, diri sa ato nga ketex, ato nang makita din ato nang malili mga kaigsunan nga unsa di ay ning foundation sa panggobyerno sa ato nga Ginoo. O Sir Joy, unsa imong dugang nini? Dinhi palang daan sa verse, Pastor Salarda, grabing kasuko sa yawa sa babaye. This is the dragon. Oh, the dragon. Kung may kag dragon, mao ni ang karaang serpente, mo kining yawa. Kung bagay yung kag babaye, mao ni ang putli nga iglesia. Og sa iya nga mga sumusunod. Og nasuko pag-ayo, tungod kay nagasunod og nagabantay sa sugo sa Ginoo og nagatuman og naa kanila ang testimonya may tungod kang Kristo. Og kining senaryo Pastor Salarda, matag makita nato ni nga senaryo didto sa langit. Gadiin una nagrebuild ang yawa tungod sa pag-question, tungod sa iyahang pagkuha authority sa maong nga pundasyon, sa maong nga haligi, sa panggobyerno sa Ginoo nga mahitungod, sa napulo ka sugo. Iha ka nang giaway. Mo hinungdan nga natambog sa sayuta, o sa iyang pagtanaw nga nakita niya ang mga katawan sa Ginoo nga nagsunod. Sa kabubuton sa Ginoo, naapil ang mga tao sa kasuko sa yawa. Okay, so ato nang nakita, dili Pastor, Pastor Joy nga, kini di ay kasuguan sa Ginoo. Mo na ni siya ang foundation sa panggobyerno sa Ginoo. Kini di ay ang kasuguan o kini ang kasuguan nga gisigutan diri. This is no other than the 10 commandments of God. Unya sa imong gikasaysay kaganina nga kining dragon nga mo ni ang serpente, mo ni ang yawa, mo ni si Lucifer nga gihulog din sa yuta unya ang iglesia kining babae nga gabisti og puti nga ato makita di sa pinadayag. Iyan ning gukod, iyan ning giaway. So sa ato mga previous nga lesson, gi-persecute ning maong iglesia sa 2,300 ka mga adlaw. O mo na no? Mga katuigan. Grabe gyud kayo ang mga paglutos. Pero atong nakita nga ang katawan sa Ginoo, ang iyang iglesia, the Remnant Church, nagpabilin gyud gihapon nga nagamadaogon sa mao nga gubat. Unya, nganong gigukod sila? Kay nag-keep sila sa commandment of God. Grabe yun nga kasuko sa kaway, may tungod sa kasuguan sa Ginoo nga bantayan sa sa iglesia or niining mga katawhan nga nagtuo ni Ginoong Hesus o nagabantay sa kasuguan niya o nagpamatuod may tungod ni Ginoong Hesus. Ang iya magong kasuko, manggod Pastor Salarda, tungod sa 10 commandments, ang kasing-kasing sa kasuguan magasintros sa pagsimba. Okay, worship. So, worship. Mao nang ikaw pat kasugo nga nagisgot sa Sabbath, nga din kita makahimo sa pagsimba kay kini nga adlaw iya sa Ginoo. Kung atong tan-awon ang napulo kasugo, atong tan-awon ang Genesis Kapitulo 2, dinhi na to masayran nga kining ikapitong adlaw sa
sa simana, kapitulong adlaw, mauni ang adlaw sa Ginoo. Nga dinhi nato makita ang atong loyalty, dinhi nato makita ang atong faithfulness, nga kita busimba. Kay diha sa Ten Commandments, ang sindong pag-worship, kay makita man sa yawa nga ang tao musimba sa Ginoo. Nga ang ilang loyalty na sa Ginoo. Gani ang atong leksyon, ako ang ikot din nga nag-ingon siya din Satan hates the Sabbath because it reminds people of the Creator how He is to be worshipped. O ganingon siya din but it is also enshrined in God's law in the most holy place of the heavenly sanctuary. Because the law what defines sin, as long as people seek to be faithful to God, then His law must continue to be valid, including the Sabbath commandment. Okay, so sa key text na to, nagpasantob diri nga ngano nga nasuko siya sa mga katawhan sa Ginoo sa iglesia, iyang gi-persecute ning iglesia tungod sa pag-keep nila sa pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Kay diha sa kasuguan sa Ginoo sa imong gi-describe Pastor Joy, sa ikaapat kasugo na diha ang Sabbath keeping. Kunya diha sa Sabbath nga keeping, kung mag-keep ka sa Sabbath, it means nga imong gi-recognize nga ang Ginoo is the creator of everything. Kunya including us, human tanan, no? So kung atong sundon ang kasuguan sa Ginoo, dili ta makalikay nga dili nato i-observe ang Sabbath keeping. Kunya sa dihang i-observe nato ang Sabbath, it means nga i-worship nato ang Ginoo nga who created the heavens and the earth. So kung mauna nga paagi ang mahitabo, mo nang suko kayo ang kaaway. Mo nang gusto gyud sa kaaway mo sa dragon nga iya gyud nang gusto nga gubon nga wala nay kasuguan kay una gilutos niya ang mga tao nga nagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Kay unya gusto niya nga bungkagon ang kasuguan sa Ginoo. Kay kon wala nay kasuguan sa Ginoo, Walay worship. walay worship. Pero kung mapalig-on nimo nga ang kasuguan sa Ginoo, nagapadayon hangtod karon nga gitanaw sa ato nga lesson o sa ato nga teksto sa ato nga mga pagtuon nga dito sa langit doon ay original ay nga sanctuary dito sa langit. Unya dito sa original nga sanctuary nga nakita ni Moses dito sa langit, tuwa po dito ang Ark of the Covenant. Unya sulod sa Ark of the Covenant, tuwa dito ang napulo ka sugo. So kung imo na siya nga tanawon, walay katarungan ngano nga walaon ang kasuguan sa Ginoo tungod kay even dito sa langit ang iyang kasuguan tuwa dito. Okay. Mao na siya ang karakter. Yes. Mao na siya ang nature sa Ginoo, ang iyang pagka-Dios, ang kaning napulo kasugo. So ang yawa, daghang pamagi pastor sa landa nga ang yawa naning kamot siya aron ma-divert ang hunahuna sa tao. Gigamit niya ang evolution aron sa creation, aron mawala ang Sabbath, karon na pod buragwa siya nahimong successful dito. Iyang gigamit na pod ang Ten Commandments ka wala nay sugo. Kaysa di nga mawala ang sugo, mawala man gyud ang aglong ipapahulay. Kay mauna ang giangkon sa Ginoo nga ingon siya sa unom ka adlaw, inyo ni ug kaning ikapito ako dili ni ato. Iya ni sa Ginoo, mauna ang gikasukan sa yawa. Kay sumala na sa kong giingon, dinhi niya to masayran nga ang Ginoo di ay mo'y ga-create sa tao. Ang Ginoo mo'y manluluwas, ang Ginoo mo'y naghatag og grasya ngadto sa tao. So along the line nga ngano nga suko gyud kayo ang kaaway mahitungod sa pag-keep sa kasuguan si Ginoo, muna nga dunay persecution, di ba? Taas kay nga makatuigan persecution. Then ay evolution. Dayon nahanap po yung mga gitawag nato nga mga maingon nato nga anis man siguro gyud nga mga kaigsuonan nato nga nagtudlo nga naabolish na ang kasuguan si Ginoo, but that idea nga giabolish na ang kasuguan si Ginoo, dili gyud na siya matawag nato nga iyahana nga teaching sa Bible, because ang teaching sa Bible nag-ingon man gyud si Jesus, I come to fulfill the law.
Unya wala gyud bisag usa ka kudlit, bisag usa ka tulpok nga labyan kundili ang tanan matuman gayod. So ug imo na siyang tanawon, kana siya nga pamaagi usa ka na maingon nato nga grabe gyud kaayo ka nga pamaagi nga very keen kayo, very subtle kayo nga pamaagi aron lang gyud nga ang pag-worship sa Ginoo mawala. So, wala na roy kasuguan. Gani atong dungagan kung unsa kabililhon ang sugo, Pastor Salarda. Gani sa atong nga Sunday lesson, the sanctuary and the law. Okay. Kung atong sayran, duha man kabahin ang sanctuary. Natay gitawag nato nga holy place o natay most holy place. Dito sa holy place, daghan kayo dito nga mga furniture nga nabutang dito sa most holy place. Apan the only furniture nga gibuhat gabulawan nga gisudlan sa Ten Commandments, the only nga naara dito, mao gyud tong the Ark of the Covenant nga andito sa sulod, tuad dito ang Ten Commandments. Imagino na to na mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga tuad dito ang Ten Commandments diya sa sanctuary. Di ba? Kung imo ng sabton, grabe kayo nga gitagaag dakong importansya sa Ginoo nga dili gani siya ra gani tuad dito, samo tayo atong walaon ang napulo kasugo sa Ginoo. Mo na nga pinaka-importante mga kaigsunan, kay diha pa sa sugo sumala na sa among gingon dinis kanginan nga ang sugo sa Ginoo, ang sentro niini mao ang pagsimba sa Ginoo, labi na sa ikapat kasugo mao ang Sabado. So, atong tanawon mga kapaglaom, ang sanctuaryo sa gi-describe na ni Pastor Joy na bahin og duha, holy place and the most holy place. Ang naa sa sulod katulad ang Ark of the Covenant, ang Ten Commandments, sa gisulod sa Ark of the Covenant, dayon sa ibabaw na siya tapon nga gitawag og mercy seat, gold na siya, then duha pod ka kirubin diya sa tubangan. Then once a year, ang high priest mosulod dito, magdala sa dugo sa karnero nga iyahaning iwisik dito makaigsunan sa Shikaina. Unya pag-abot ito sa Shikaina makaigsunan og dawaton ang ato nga halad nga offering diha sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo mukuan kanang magpakita dito, musidlak dito. Unya ang pari o ang high priest nga mosulod dito, kinahanglan yun nga nakakuan pud siya, nakaaton pud siya ang sala, nakahalad pud siya sa kapasiluan siya ang sala, kay kun wala mamatay siya dito. So sa diha nga wisik makaigsunan ang dugo sa karnero nga gidala dito, imong makita dinhi nga ang balaod o ang grasya sa Ginoo nag-abot. So ang balaod sa Ginoo, the law and grace, nag-abot sila makaigsunan. Tungod kay ang sala gigukod sa balaod. So muna nga mahimot ang hinukman, muna nga dunay karnero nga gihalad kay bayad to siya, atonement to siya sa sala nga ato nga nahimo. Pero dit sa pagbutang dito sa dugo makaigsunan, ang grasya pod si Ginoo ihapon nga gipakita. So muna nga the law and grace, imong makita nga partner ni sila makaigsunan. Murag naa sa usa ka coin ba nga gapikas-pikas sila nga naay law pero naapoy grasya nga gipakita sa Ginoo aron ta maluwas. Og muna nga kining nga sanctuary nga pagtulunan, dako kay ni siya og kana bitawng kahulugan, very symbolic kayo tungod kay everything atong makita diha is represent about Jesus. Unya ato pong makita diha nga ang sala sa tao giaton sa panahon sa the Day of Atonement, that is the day sa Yom Kippur. Unya sa ana nga panahon napasaylo ta sa itong mga sala, diha po na ito makita nga ang grasya sa Ginoo iyang gipakita sa tao aron nga ang tao mapasaylo siya mga sala. So ang sanctuary mga kaigsuonan nga pagtuon nga ang balaod sa Ginoo na adiha atong makita nga the love of God, the justice of God nagtagbo diha sa sanctuary. Ora sila pisi ba pastor, nag-intertwine sila nga dili pwede na siya nga bulagon. So sa ato pa mga kaigsonan, sumala nas kong gingon nga ang
dito sa most holy place pasusulan atong balikon, dito ang Ark of the Covenant, tuwa dito ang sugo, tuwa po dito ang mercy seat, tuwa dito ang kaluoy sa Ginoo nga sa diha nga ibutang ang dugo dito, sa diha nga iwisik dito, nagpasabot nga ang katong kasuguan wala siya gahom sa paghugas sa sala. Kay igo ra siya nga mosulti sa ato nga kita na sayop. Moro ba ito'y katuyuan sa sugo? Foundation. Nga sa diya nga itong lapason, nalapas sa toto, pero naade kaluoy sa Ginoo, ug tungod sa dugo, nga sa ato pagtuo sa Ginoo, ming sulod diha ang grasya. Muna pasalamat nga, ang Ginoo, grabe kayo ka maluluyon. No, grabe ka maluluyon. Gani, ing anak Diyos siya kasulimni. Ing anak ka balaan nga, gani sa imo nagisulti gani ha, kung ang pare mo sulod dito, nga wa siya naginulsol, mamatay. Yeah, that's true. No, mamatay. Munang doon na siya gibutang siya nga sanina nga bagting. Kay kung dili na magtingog, nagpasabot nga, wala na, namatay na ang pare nga may sulod dito. So, yung anak kabililon nga, dili yun pwede siya kuhaon pa sa larda. Dili pwede nga kuhaon nimo ang sugo. Kay kung imo kuhaon ang sugo, kung atong sabton ang sanctuary, wala dito ang Ten Commandments sa Ark of Covenant, unsa may ibubo. Kaysa diya nga iwisik to dito ang dugo, nagpasabot nga nakasala ang tao sa sugo. Ngano man siya nga wisikan man sa pare, ang katong Ark of the Covenant, katong mercy seat, nga wala man day sugo. So, dito pladaan sa sanctuary, masabta na nato kung unsa kabililon ang sugo sa Ginoo. Dili makaluwas ang sugo. Ato nang ginabalik-balik. Dili makaluwas ang sugo, apan diha nato makita kung unsa ang standarte sa Ginoo, kaysa di nga malapas kini, wisikan kini aron mapakita ang grasya og ang kaluoy sa Ginoo. So, ato makita din nga ang foundation sa government sa Ginoo is the Ten Commandments. Ten Commandments. And the Ten Commandments is not kanabang against us, but kanang kundili kining Ten Commandments, actually it is a law of love para sa katawhan sa Ginoo, para sa universo. Tungod kay kanagong higugmaon nimo ang Ginoo, it's love. Kanang higugmaon nimo ang imong isikataw, that's love, di ba? Muna nga ang kasuguan sa Ginoo nabahin sa duha, the love of God and the love of man, di ba? So, ang unang upat ka kasuguan, it's about love to God. Ang ika-5 paingon sa ika-10 mo na'y love to humanity. So, ato nang tanawon nga pamaagi. Now, atong hinumduman nga ang kasuguan sa Ginoo, in other studies, wala diri pero atong masabtan nga ang role sa kanang commandments of God is a schoolmaster. Sa ito pa, nagtudlo na ito paingon si Ginoo. Kunya, nagdala na ito paingon ni Jesus. So, ang naitabo, ang tao nga nakasala, kay nakasala man siya, magpatay siya og karniro. Idalon niya dito sa pari. Isugid iyang sala dito, ang dugo dalon dito. So, kato nga karniro, nagrepresento ni Jesus. So, sa ito, pabuti pasabot, nga aron mapasaylot lang sa itong mga sala, muato ta sa karniro, kaya aron masugid itong sala, motoy mo replace ato So si Jesus, mo puto ang karnero, symbolically, mo ato ta ni Jesus, isugid na itong mga sala, aron mapasaylo ta. Kay si Jesus mo atong sinbirer, unya si Jesus, nga ang kordero si Ginoo nga, iyang dugo giula sa cross, motoy gidala dito sa the most holy place. Unya motoy giwisik dito sa Shikaina, unya sa dihang ipisik to didok, nahimo kita nga na pasaylo tungod kay si Ginoong Hesus man nagdala sa atong sakripisyo dito niya iyang kaugalingong dugo nga giula dito sa cross o niya ang balaod nga nasupak na violate sa tao nahimong na apis nahimo nga na reconcile nahimo nga nabayran tungod kay ang balaan nga balaod nga nasupak sa tao gihimuan sad siya og restitution gihimuan siya og kanang equivalent nga pagbayad sa pagsupak sa tao, and that is the blood of Jesus nga walay sala, blemishes, ang iyang dugo putli matarong kay siya ra nga kay dili magud actually ang halad nga karniro sa ilang dugo mo'y makabayad kay simbolikal lang magud to sila, that is only a type.
ang antitype yun si Jesus nga mo'y gihalad aron nga ang balaan nga kasuguan mabaryan pod sa balaan nga dugo ng Giningsos ang tao ma-reconcile samahan. At least ato ipasabot nga ang bayad sa sala Pastor Salarda, Yes. kamatayon. Yes. Nagkamatayon. So ang tao nagkasala tungod kay gilapas niya ang sugo o ang paghukom sa Ginoo magbase po diha sa sugo. So ang dugo nga sablig didto nagpamatuod na siya nga ikaw gipasaylo gidawat sa Ginoo nga dili nakahukman sa silot, dili na nimo maangkon ang kamatayon tungod kay ang dugo giula man sa Ginoo ug ang kaluoy sa Ginoo atong dawat. So dito yun gibutang Pastor Salarda sa atong leksyon dito sa sanctuary nga ang holy ang priest giyang giwisik dito sa mercy seat. Dito nga tuwa dito ang Ten Commandments. So sa diya nga iyang nang gibutang dito, nagpasabot na siya nga unsa man ang tawo dili na hukman sa kamatayon. So nagpasabot po na siya nga ang balaod wala maputol. Wa maputol. Kung dili gihalad lang ni Ginoong Hesus siya nga dugo para nga maapis o Kay para nga ma-reconcile ka. Aron matubag siya sa sugo inagpanahon sa hukom ang nakapapa sa yaha pagingon nga ay napasaylo siya tungod sa dugo. So walay gahom ang Gitubos ato gitubos pa. o gitubos idea giluwas. is gitubos ta. So si Jesus ihatang gitubos muna nga katong hala dito sa sanctuary sa iyang dugo motoy nagtubos ato nga dili na ta patyon. Doon na natay kaluwasan. Tungod kay ang grasya si Ginoo iyahang gipakita sa matag usa kanato. Muna nga dito sa the most holy place ang atong Ginoo nga naghimo siya si Jesus Christ nga moy atong high priest iyahan natang gidupahan dito. Nga tinubos na nako ni. Kumana nako ni. Ako'y nagbayad silahang sala. So luwas na ning mga tawhana kay dili na ni sila panisan sa eternal death kay ako na silang giluwas kay akong gihalad ang akong kaugalingon nalimpyuhan na nako sila sa the day of atonement nga si Jesus naghalad siyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross unya dito tuan na siya dito sa sanctuary og here actually ang ato lang yung gitanaw aning ato nga lesson makiigsunan sa Sunday nga there is that relationship sa law of God nga tuwa dito sa sulod sa sanctuary sa the most holy place unya dito sa mao nga kasuguan the Sabbath was there na naa dito nga very significant kayo as the heart of the law of God nga mura ba og Pastor Joy masabtan nato nga kung moingon ka nagkeep ka sa kasuguan si Ginoo dili na mapamatud-an kung dili ka mo bantayan ang ikaw pat kasugo. Yeah, correct. So munang ang Ginoo nasayod jud siya Pastor Salarda kay bisag dito sa Santiago nga nag-ingon diha nga kun imong gituban ang siyam o nga usa imong gisupak nasupak nimo ang tanan. So kung imong tanawon karon sa kalibutan ang usar ba jud ang gisupak diha sa Ten Commandments. Usar man yun ang dili nato makasinabot man ta gikan sa una paingon sa ikatulo gikan sa kalima paingon sa kanapulo pero ang diha ra jud sa ikaupat mao ra jud ang atong gilalisan so major kayo so kani siya mga kapaglaom nagpasabot lang yun ni nga bisan sa Monday lesson na to Pastor Salarda nga gisaysay diri the immutability of God's law. So sa ato pa dili di mo pwede mausab. Dili ni mo pwede di gani ingong gani ang Biblia nga di gani bisag kudlit. Mas maayo pa nga mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa sa usa ka pulog o sa ka kudlit nga naa diha sa napulo ka sugo. So kini nagpasabot nga grabe gyud kalig-on kayo ang Sabat. So this is the gitawag man nato nig transcript no sa karakter sa Ginoo kining iyang moralo. So muni nagpadayag nga ingon ani dayang kinaya sa atong Ginoo nga mahigugmaon day siya unya full of justice jud day siya kay ang sala nga ang tawo unta mo'y angay mamatay iyang magipakita nga iyang kinabuhi imo iyang gihatag aron nga dili ta masilutan sa sala. So sa to pa inana ka labi nga atong Ginoo. Unya inana pud siya pag inana pud ka matarong ang iyang pagdumala o iyang justice tungod kay wa man ang sala gi-quits.
Kundi gibaryan yun ang sala. Gibaryan yun ang sala. So, justice yun siya. Og naapod ang gugma. So, imo makita nga love and justice naghalok sila o nagkakausa sila. So, ingon ana ang ato nga Ginoo. Wa ka nakasala, then giquits. Gibaryan. Gibayran. Gibayran. Wala giutang. Wala giutang. Nabi taoy kanang mga practice sa uban nato nga mga natives dinhi sa Pilipinas nga kung makasala ka, palitan ako'y makasala. Sa ilang nga tribe nakasala ko. Pabaryon ko og baka or baboy o unsa bana or manok ba. Pero og dako imong sala muna ang baka, kabaw ba, kabayo. Unya igaid na nila, ihakot na nila. Dayon sila ang mga tribesman ilan ang tigbason. Kaya nakasala ka sa kuha, dili ka patyon, pero katong imuhang gihalad, mo to ilang tigbas-tigbason, ilahang grabe yun baka ilahang buhaton. Kay instead nga ikaw mo ilahang tigbason, ang katong hayop nga imong gihalad ang tigbason. So mo ni si Jesus, ihang gihalad. So munang pagka-high priest niya dito sa langit na to, ako na ang nagbayad ani. Ako na nagpakamatay nila. Kay ang law nga ilahang gisupak, ako pod ang nagbayad. Ako ang nagbayad. O niya, dili pwede nga ang akong balaod, usbon, ako lang bayaran o unsay na damage sa itong nahimo sa tao, ako ang nagbayad. Because the law of God is unchangeable. Dili yun mausab. Well established yun ang iyang kasuguan. Dili parihan na to karon nga, kini okay? Pwede usbon. Pwede na po, dogma, di na po. So, pero bisan gani si John Wesley, Pastor Salarda. Yes. Gi-emphasize pag-ayo ni John Wesley nga ang ritual, ang seremonyal maoy gitapos sa Ginoo, pero ang napulo kasugo dili gyud pwede siya nga mabungkag. Dili siya pwede nga mausab, dili siya pwedeng kuhaan tungod kay kini kabahin kini sa kinaya sa Ginoo. Yeah. So bisan ang mga pioneers, ang ato nga mga forefathers nato naga-testify nga ang sugo sa Ginoo wala gyud kausaban. Wala gyud kausaban. Kay gani nga sugo sa atong aliksyon to, ang gani dito sa heavenly sanctuary. So kung tuwa dito, to'y sabat dito. Ngano man nga ato mang usbon dire. Usbon, nga, kita nino ko sabi dito wala. Unya og ato pag ganinang tun-an pagyud ang mahitungod sa Sabat from creation to heaven. Wala gyud na siya mawala. Of course, doon na lang mga kasaysayan sa panahon sa kalibutan nga na-oppress ang pag-keep sa Sabat, pero it doesn't mean nga nawala na nga kasuguan. Dili jud ta pwede nga mausab kay dili man ato mo kanina. Unya ang creator mo nag-establish niya na. So we don't have the right to change kay ang iya nga kasuguan will stand forever. Ato na makita nga heaven and earth will pass away but the word of God will prevail. Unya ang iyang judgment, ang iyang kasuguan dili gyud pwede nga ato nga paggalapason mga hinigugma kong mga kapaglaom, mga kaigsunan. Because the law of God mo ni ang transcript siyang karakter, mo ni ang foundation siyang throne dito sa langit, og mo po ni siya ang moral basis of humanity. Muna nga ang kasuguan sa Ginoo, even in America, ang ilahang foundation sa ilang balaod is founded in the Bible. Bisan din sa Pilipinas. Di ba? Bisan mga huwes, mga unsa pa na nga mga dagko na ito nga posisyon, pag take out nila, ang usa ka kamutan na hawid na sa Bible, then gadupa na sila. Kay we believe nga ang Word of God, especially the commandment of God, stands forever. Amen. Dili yun na siya mausab. Usahay, ato lang usbon ang pagsabot, mo na nga dunay murag nang kalibog ta. But if makatingog pa ang pulong si Ginoo nga makaistorya pa, dili ko pwede nga usbon ninyo. Pero kay sulat naman God, basahon man na to. Pero noon, kanang gisulat, nagsulti man po na sa tuwa, pero lahi po na yung audio ba atong manunggan. So, the law of God is immutable mga kaigsunan. Dili siya pwede gyud from the very start, sa pagtukod sa kalibutan, there is this law of God, gihatagan og dakong emphasis paghatag dito gyud sa Mount Sinai. Then of course ang iyahang kasuguan ato pong nakita karon
nga tuwa dito sa sanctuary dito sa langit pagtan-aw diri sa ato nga lesson. Uy, tuwa mo na original na ay dito. Dili na siya pwede. Of course, sa mga ato nga mga apostol, labi na ni Apostle John, the Revelator, iyang gipadayag nga gyud dito makaigsunan. So, we are out of time makaigsunan. And we expect nga daghan pa mong makatunan ani sa inyong pagbasa di sa ato nga lesson kay amo ra po ning gipuntos-puntos ang amo ang nakuha ning gi-impart sa inyo ha. But we believe di apay daghan kayo nga mga importante nga mga lessons nga inyo makuha assured. Pastor Joy, unsa imong ikadugang ani? Ang ako ikadugang ani pasusalarda nga kung ang ato ang pagtuo sa Ginoo, ang atong pagsalig ngadto kaniya, musunod gayod ang ato nga pagtuman sa kasuguan sa Ginoo nga mao kana ang gikasukan sa yawa. Ang ato nga kung naata sa Ginoo, we should remain faithful and loyal sa Ginoo. So makigsunan ang law of God nga naa sa Ark of the Covenant nga tuwa dito sa langit. Ang tanan nga bahin sa kasuguan sa Ginoo gikinahanglan nga ang atong pagsunod niya na atog yung sundon sa kinasing-kasing yun nato. From the first commandment of God, o sa kaninang first commandment sa Ginoo, thou Dili shalt ka have magbaton og laing Dios. then thou shalt not take the name Di of ka magbuhat og linilok. di ba? Linilok, then thou shalt not take the name of the Lord God in vain. Then remember. the Sabbath, dayon honor their father and mother, thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Then usa pa to. Basta pulo. Basta pulo na siya makigsunan. So, sa pag-ubautismo yung makigsunan, gipamemorize yun na muna ang makigsunan kay mura og part na siya sa importante kayo nga memorize nun. So, it's really good nga ato nang ma-memorize once and for all. Niya, marihes na to kay bisan gani karon mo nakita na mo makigsunan nga. O siya magbali-bali pero ang tot nara. So, thank you very much sa inyong panahon. O among lauman nga ang ato nga lesson ini gabion na naghatag nato og dugang kahibalo mahitungod sa kasuguan sa Ginoo sa nga mao ang foundation sa iyang ginharian, and this is the foundation sa iyang ginharian. It is the law of love, justice and peace aron nga dunay harmony sa katawan sa Ginoo. Let us bow heads for prayer. Dear Lord, we thank you that tonight we have this time to study the lesson, and it reminds us of thy law, which is the transcript of your character, the foundation of your kingdom, and it is the foundation of moral law in all the laws that we have here in this world. And thank you that through this study, we will love your law and do it, Lord, accept it with all our heart, because you have saved us, and so the keeping of our law is our expression to our love to you. Amen. Thank you, Lord, that you will bless us tonight, and we pray that as this program will continue in the continuous cycle every Wednesday, every Friday, and every Monday, Lord, our wisdom will grow also, so that we'll become mature and be able to know what is right and wrong as you guide us in everything that we do. Thank you for blessing us. Give us good night rest, and bless each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.